13% mula sa pondo ng bawat proyekto noon sa Makati ang tinanggap umanong kickback ni Vice President Jejomar Binay nang nakaupo ito bilang alkalde. Ayon po yan kay dating Vice Mayor Ernesto Mercado. Nauna nang iginiit ng mga Binay na wala silang natatanggap na anumang kickback. Makibalita tayo kay CJ Turida. Sa muling pagharap sa Senado ni dating Makati City Vice Mayor Ernesto Mercado, pinanindigan niya ang kanyang naunang salaysay. Tumanggap daw talaga ng kickback mula sa mga proyekto sa Makati si Vice President Jejomar Binay nang nakaupo pa siyang alkalde. 13% daw ang kickback noon ni Binay. May porsyento nito ang napupunta sa pamilya ni kasalukuyang Makati Mayor Junjun Binay at sa pondong ginamit ng nakatatandang Binay sa pagkampanya niya noon sa pagka-vice-presidente. Mismong si Mercado raw at ang namatay na dating city engineer ng Makati na si Nelson Morales ang nagde-deliver ng pera na isinisilid nila sa mga bag na may kandado. Bawat koleksyon po ay mayroong idinideliver si Engineer Morales sa aking opisina na 3 bag. Kagaya po ng bag na nasa ibabaw na ito. Ang mga bag po ay may mga letrang J, E at G na tumutukoy kung kanino mapupunta ang bawat bag. Inamin ni Mercado na tumanggap din siya ng 80 million pesos na kickback. Ipinangako raw ito sa kanya ni Binay bilang pondo sa kampanya ng partido ni Mercado. Pero tumigil ang pagbibigay sa kanya ng pera nang maging magkalaban sa pagkaalkalde si Mercado at Noy Konsehal Junjun Binay. Ang kwento raw ni Morales kay Mercado, lumaki pa ang hinihinging kickback noon ni Vice President Binay para sa kampanya nito sa pagka-vice-presidente. Sa pagtagbo ng anak niyang si Junjun Binay at sa re-election ng isa pa niyang anak na si Congressman Abigail Binay. Ang kickback daw, hindi lang mula sa pondo ng Makati Parking Building, kundi sa iba pang proyekto sa Makati. Nauna nang itinanggi ni Vice President Binay na tumanggap siya ng kickback noong alkalde pa siya. Itinanggi rin niyang overpriced ang iniimbestigang Makati Parking Building. Tulad ng sinabi ng kanyang anak na si Mayor Binay, iginiit ng vice-presidente na umabot ng mahigit 2 bilyong piso ang halaga ng gusali dahil idinisenyo ito para maging environment friendly. World-class din daw ito. Malaki raw ang ginastos sa bakal na nagmahal ng itinatayo pa ang gusali. Mahal din daw ang pundasyon dahil malambot ang lupang tinayuan nito. Taliwas naman ito sa mga pahayag ng Hillmarks Construction Corporation na siyang kontraktor ng kontrobersyal na gusali. Hindi raw ito sertipikadong green building at di naman maituturing na world class. Sa pagdinig ngayong araw, binusisi ng Senado ang ginastos ng kumpanya sa bakal. By January 2009, 27 na lang eh. So ibig sabihin, ang laki pa ng kinita nyo sa bakal. Hindi bakal ang nagpamahal. Ang testimony ni Atty. Peg is 60 ang bid nyo. At you testified na hindi naman kayo isang bilihan. Binili nyo as needed. So kumita pa kayo sa bakal. Magbibid po kami based on sa projection. So yung sinasabi ng Vice President na tumaas kasi presyo ng bakal, hindi totoo kasi built-in na sa inyong bid yung presyo ng bakal. Tinanong din ang Hillmarks tungkol sa pundasyon ng gusali. Besides the sheet pile, meron ka pong wailers, meron kang diagonal braces, meron kang boring. It's not only po yun ang component ng sheet pile. Huwag niyo po kami lokohin dahil yung 6,850 po, as installed po yung presyo na yan eh. Hindi sheet piles lang yon. So yung mga sinasabi mong iba kasama sa installation. Naungkat din ang naunang sinabi ni Vice President Binay na mas mahal ang singil ng mga kontraktor sa mga pampublikong proyekto kumpara sa mga pribadong konstruksyon. Mismong Hillmarks ang nagsabi, dapat mas mura ang public project. Umarap din sa pagdinig ang kinatawan ng isang kumpanyang nagbid noon sa Makati. Ang negosyanteng si Marshall Litzauco. Nakulong daw noong May 2007 sa elevator ng City Hall kaya na-late siya sa bidding. Dahilan para ma-disqualify siya. Tugma ito sa sinabi ni Engineer Mario Hetsanova na opisyal ng Bids and Awards Committee ng Makati City. Sabi ni Hetsanova noong nakaraang pagdinig ng Senado, sinadya nilang ikulong sa elevator ng Makati City Hall ang isa sa mga bidder para mapaboran ang kumpanyang pag-aari ng kaibigan umano ni kasalukuyang Mayor Junjun Binay. Ang isa namang kumpanya hindi raw alam kung bakit naisama sila sa listahan ng mga nag-bid para sa Makati Parking Building. Dahil umpisa pa lang, hindi na sila nag-qualify. One of the bidders now is the one saying that they weren't qualified pero sinama sila sa bid. No, so we're inviting him next time. Nauna lang itinanggi ng tagapagsalita ni Vice President Binay na may nangyaring dayaan sa bidding ng Makati. CJ Torida, Nagbabalita, Pilipinas.